Magsimula tayo sa isang tanong na medyo nakakagulo ng isip. Paano kung ang pinakadakilang tagumpay mo sa karir mo ay hindi yung mga bagay na binuo mo, kundi yung mga bagay na nagpatuloy, lumago at namunga kahit matagal ka nang wala sa eksena? Wow! Isang tanong na talagang nagpapahinto sa atin, di ba? Kasi ang default setting natin, ang sukat ng success, parang gaano kalaki ang organisasyon mo, gaano karami ang followers mo. Habang nandun ka pa. Exactly, habang ikaw pa ang nasa spotlight. At based sa mga materyales na pinadala mo, parang hinahamon talaga natin yung buong konsepto ng legacy. Alam mo, pag naririnig ko ang salitang yan, ang pumapasok sa isip ko, building, monumento, o kaya isang libro na may pangalan mo. Pero parang binabali ng mga materyales mo yan. Tama. Ang sinasabi kasi, ang totoong legacy, hindi mo makikita mararamdaman mo. Hindi ito bagay na iniiwan mo sa labas, kundi isang bagay na inililipat mo sa loob ng ibang tao. I like that. Sa loob ng ibang tao? Iyan ang pinaka-core ng pag-uusap natin ngayon. Ang misyon natin ay i-shift yung tanong. Mula sa gaano kalaki ang kayang kong buin habang ako ang namumuno, patungo sa mas mahalagang tanong na, Gaano kalayo ang mararating nito kahit wala ako? yun. Yun mismo. Titingnan natin itong koleksyon ng mga sulatin tungkol sa leadership sa theology at sinisiyasat talaga nila. Bakit ang daming magagandang simula pero iilan lang ang may magandang pagpapatuloy? Sige, simulan natin. Ano ba talaga yung ugat ng problema kasi parang sakit na ito sa maraming organisasyon, di ba? Ang tawag dito sa mga materyales ay failure of multiplication. Hindi siya failure of addition. Kasi doon, magaling tayo dyan eh. Magaling tayong mag-launch ng programs, mag-host ng events, mag-recruit, Magpalaki. oo, magpalaki. Pero ang hindi natin madalas alam ay kung paano idisenyo ang mga ito para, kusa silang dumami, mag-replicate ng hindi na tayo kasama. Nagiging personality dependent ang lahat. Nakadepende sa isang charismatic founder o kaya sa isang visionary leader. Kapag nawala siya, parang nawawala ng hangin yung lobo. Totoo. At nakikita natin to kahit sa business. May kumpanyang sobrang ganda under a specific CEO, tapos pag alis niya, Biglang bagsak. biglang bagsak. At ang resulta ay mga proyektong mabilis umangat pero mabilis ding bumagsak. Ang masakit pa, hindi ito issue ng kakulangan sa passion. Madalas, ang pinakamatatalino at passionate na leader pa nga ang nagiging biktima nito. Oh. At itong problema ng failure of multiplication, parang bago pakinggan pero mukhang luma na pala itong issue. May binanggit sa source mo na isang pagkakatulad nito mula sa Biblia na nagpapakita kung gaano ito ka-fundamental. Ano yun? Oo, inihahambing ito sa nakita ni Jesus sa Matthew 9. Nakita niya yung napakaraming tao at ang sabi, naawa siya dahil para silang, Mga tupang walang pastol. yun. At ang interesting dito, hindi niya sinabing, kawawa naman, kulang ang resources. Ang nakita niyang problema ay hindi ang dami ng tao. Ang problema ay ang kakulangan ng mga shepherds o pastol, kulang sa leader. Exactly. Hindi problema ang opportunity, problema ang leadership pipeline. Iyan ang nagdadala sa atin sa isang napakahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Ako ba ay nagtatagumpay lang? O ako ba ay lumilikha ng mga kahalili? Magkaibang magkaiba yan. Sobrang laki ng pagkakaiba, no? Kasi kung ang goal mo ay yung una, to be successful, ang focus mo sa performance mo, sa metrics. Pero kung yung pangalawa, to create successors, ang focus mo sa development ng ibang tao. Dito na pumapasok yung bagong definition ng legacy. Yan na nga. At ang pundasyon nito, theological pala. Sinasabi sa mga materyales na ang multiplication, ang pagpaparami, ay nasa character mismo ng Diyos. Yung unang-unang utos sa Genesis, magpalaanakin at magpakarami. Hindi lang pala yan tungkol sa biology. It's a mission mandate. Palawakin ang presensya ng Diyos. Alam mo, habang binabasa ko yung mga source, may isang talata doon na parang biglang lumiwanag lahat. Yung sa 2 Timothy 2.2. Kasi sa isang pangungusap lang, parang binigay na niya yung buong blueprint.
Pwede mo bang i-breakdown para sa amin yung 4 na henerasyon na nabanggit doon? Napakaganda niyan, sabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na narinig mo sa akin, yan si Generation 1, si Pablo, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Generation 2, si Timoteo, na may kakayahang magturo naman sa iba. Generation 3, yung mga mapagkakatiwalaan, na magtuturo naman sa iba pa. Generation 4, 4 na henerasyon ng paglilipat ng misyon sa isang verse lang. Grabe, ang linaw. Pero may kapalit ito, di ba? Hindi ito madali. May binanggit na isang analogy na medyo masakit pang pakinggan. Oo, at ito ang puso ng konsepto. Ginamit ang analohiya ni Jesus sa John 12. Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Mananatiling nag-isa. Oo, ang mga leader na mahigpit ang kapit sa kontrol, sa kanilang brand, sa kanilang secret sauce, mananatili silang mag-isa. Magaling pero nag-iisa. Pero yung mga handang mamatay sa sariling ego, sa pangangailangan laging tama, Sa pagiging sentrong ng lahat. yon, sila ang nagbubunga ng sagana. Tinawag ito sa source na cruciform o hugis krus na modelo ng pamumuno. Sandali, cruciform o hugis krus. So, hindi lang ito basta sakripisyo. Parang sinasabi na ang buong shape ng pamumuno mo dapat nakatuon sa pagbibigay buhay sa iba. Kahit mga hulugan niyan ng pagkamatay ng sarili mong ego. Yan mismo. It's a leadership that empties itself for the sake of others. Ito yung paradox na sinasabi mo kanina. Ang pagpaparami ay nangangailangan ng pagbitaw. Which brings us to another idea. Ito yung talagang nakakagulat eh. Sa panahon ngayon ng social media, na ang sukatan ng influence ay dami ng followers, likes, audience size. Bakit ang strategy ni Jesus ay tinawag na economy of the few? Bakit sa dinami-dami ng tao, sa 12 lang siya nag-focus? Ang sama niyang marketing strategist, di ba? Akala mo lang dahil ang prinsipyo niya ay depth before breadth, lalim bago lawak. Naintindihan niya na ang pangmatagalang global impact ay hindi nagmumula sa mababaw na paghanga ng libo-libo, kundi sa malalim na pagbabago ng puso at isip ng ilan. So ang goal niya ay formation, paghubog, hindi lang information dissemination. Tama, kasi isang taong malalim ang pagkahubog, kayang mag-multiply sa daan-daan. Pero isang daang taong mababaw lang ang alam, parang isang malakas na hangin lang, wala na sila. At may proseso pala yan. May isang talata na binigyang diin sa mga materyales na simpleng-simple pero sobrang profound. Nasa Mark 3:14, pumili siya ng 12 upang makasama niya at upang suguin sila. Kritikal ang pagkakasunod-sunod. Oo nga no, hindi niya sila sinugo agad. Hindi. Ang unang-una sa lahat ay upang makasama niya. Being with Him preceded doing for Him. Presence before performance, relasyon bago ang misyon. Wow! Kaya ito ang isang magandang pagninilayan para sa iyo na nakikinig. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa ministeryo mo, ikaw ba ay lumilikha ng isang audience, yung laging nakatingin at nakadepende sa iyo para sa susunod na gagawin? O ikaw ba ay humuhubog ng mga ambassadors na may sarili ng kakayahan at kumpiyansang dalhin ng misyon kahit hindi kanila nakikita? Iyan ang tanong na naghihiwalay sa mga kilosang panandalian at sa mga nagtatagal sa daan-daang taon. Okay, so napakaganda ng ideal na ito. Legacy through multiplication. Pero alam naman natin, sa totoong buhay, bihira itong mangyari. In fact, may binanggit sa sources mo na 5 karaniwang dahilan kung bakit namamatay ang mga ganitong kilusan para silang mga lason sa multiplication. Ano-ano to? Isa-isahin natin ang una at marahil pinaka-common ay founder dependency. Ito yung ako ang organisasyon syndrome. Lahat ng desisyon, lahat ng vision, nanggagaling sa isang tao. Mabilis yan sa simula, di ba? Pero sobrang delikado pala. Sobrang delikado kasi hindi sila nakakapag-develop ng second-line leaders. At kapag umalis sila, nagkakaroon ng leadership vacuum na walang makapuno. Ang pangalawang lason ay knowledge hoarding.
Ito yung pagtatago ng impormasyon? Oo, yung mahalagang kaalaman, diskarte o proseso na sa iilang tao lang sa taas. Minsan sinasadya. It's a form of control. Kung ako lang ang nakakaalam kung paano, lagi niyo akong kakailanganin. Ginagawa mong indispensable ang sarili mo, which is the exact opposite of multiplication. Gets ko. Ang pangatlo? Structural fragility. Mahina ang struktura. Baka nakasalalay lang ang lahat sa mga informal na relasyon. Okay tayo kasi magkakaibigan tayo. Pero paano kung lumaki na yung grupo? Walang sistema sa training, sa pag-resolve ng conflict, sa decision-making. Parang barkadahan lang na naging kumpanya pero hindi nag-evolve yung sistema. Okay, number 4. Cultural rigidity. Ito yung one-size-fits-all mentality. Dahil gumana ito sa amin sa Maynila, dapat ganito rin sa probinsya. Ipinipilit ang method kesa sa principle, at ang resulta hindi ito naguugat sa bagong lupa. May binigay ni example dyan, diba? Yung curriculum na galing sa kanluran. Oo, isang discipleship curriculum na pilit ipinatupad sa isang bansa sa Asia. Walang nangyari, pero nang payagan ng mga local na leader na i-contextualize ito gamit ang sarili nilang mga kwento at wika, dun lang ito sumabog. Kasi naging kanila na. At ang huling lason, na siguro pinakamahirap aminin, fear of succession. Yung takot ng mga leader na mawalan ng kontrol, ng impluensya, yung pakiramdam na paano na kung mas magaling pa sa akin ang papalit sa akin. Dahil direktang pinipigilan mo ang kinabukasan ng sariling pinaghirapan. Grabe. Parang checklist yan ng mga dapat iwasan. So, kung iiwasan natin yung 5 killers na yon, ano naman yung dapat nating itayo? May 3 konkretong istruktura na imunungkahi para siguraduhing tuloy-tuloy ang paglago. Oo, at ito na yung practical part. May tinatawag na networks, platforms at hubs. Okay, isa-isahin natin. Ano ang networks? Parang social networks. Mas malalim pa dyan. Ang tawag dito ay relational ecosystems. Isipin mo ang isang magandang alumni network. Hindi lang itaw listahan ng pangalan. Isa itong buhay na ugnayan para sa suporta, mentorship at pagtutulungan. Ang isang matatag na network ay nagpapatuloy ng misyon kahit wala na ang central figure. Okay, parang pag-aalaga-alaga sa hardin, hindi pagtatayo ng pader. Pangalawa, platforms. Ano naman to? Ang platforms ay mga multiplication accelerators. Ito yung mga tools, resources o events na nagpapabilis sa pag-equip ng ibang tao. Isipin mo ang isang digital training academy o isang conference. Ang goal ng isang magandang platform ay i-empower yung user para siya naman ay makapag-equip ng iba. So hindi lang kita binibigyan ng isda. Binibigyan kita ng fishing rod at tinuturuan kitang gumawa ng sarili mong fishing rod. Gets? At ang panghuli, hubs. Ang hubs ay mga community-based training centers o mga laboratories of mission. Ang classic example na binigay ay yung simbahan sa Antioch sa Aklat ng Mga Gawa. Hindi lang sila nakikinig ng sermon, sila ay isang komunidad na aktibong nagsasanay at nagsusugo ng mga misyonero. Ang hub ay isang lugar kung saan ang teorya ay nagiging praktika. Dito nanganganak ng mga bagong leader. Networks, platforms, at hubs. At may isa pang paalala sa mga materyales na madalas nating binabaliwala kasi parang boring na admin work. Ito ay ang kahalagahan ng documentation. Nako, sobrang critical niyan. Sabi doon ang paggawa ng mga strategy manual, testimony archive, at replication toolkit. Hindi lang yan admin work. Isa itong paraan ng spiritual stewardship dahil ang aral na hindi na isusulat ay aral na makakalimutan. Parang love letter sa future generations. No? Sinasabi mo, pinaghirapan naming matutunan ito. Heto, sa inyo na. Para hindi nyo na kailangang magsimula sa zero. Exactly. Binibigyan mo sila ng pundasyon para makapagsimula sila sa mas mataas na antas. Tinitiyak nito na ang bawat henerasyon ay nakatayo sa balikat ng nauna sa kanila. Iyan ang multiplication. Grabe. Sa kabuuan ng usapan natin, parang nag-shift talaga ang buong pananaw ko. Ang legacy pala ay hindi pag-iwan ng alaala,
kundi pagpaparami ng buhay. Nauna dapat ang lalim bago ang lawak. At ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung ano ang natayo mo, kundi kung sino ang napalakas mo. Kaya babalikan natin ang tanong sa simula, pero may kasamad ng hamon. Para sa iyo na makinig, kung lahat ng bagay na itinatayo mo ngayon, ang team mo, ang pamilya mo, ang proyekto mo, ay kailangang magpatuloy bukas nang wala ka, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ito ba ay lalago o dahan-dahang hihinto? Ang sagot mo sa tanong na yan ang magsasabi kung ikaw ba ay nagpapalaki lang o tunay na nagpaparami. At iiwan namin sa iyo ang isang panghuling kaisipan mula sa iyong mga source para pagnilayan. Ang tanong para sa mga leader ngayon ay hindi lang kung sila ba ay epektibo, kundi kung sila ba ay reproducible, kayang gayahin at paramihin. Ano ang magbabago kung ngayon pa lang sisimulan mo ng magdisenyo para sa multiplikasyon? Hindi bilang isang bagay na iisipin mo kapag malapit ka ng mag-retire, kundi bilang isang kagat at pang-araw-araw na disiplina ng iyong pamumuno ngayon.